Mr. Speaker, distinguished colleagues, today we may be a mix of majority and minority, administration and opposition, but on this issue, let us be one house, united for the Constitution, regardless of our political affiliations or our stance on the Vice President. We must reject any attempt to diminish the House's exclusive power under our fundamental law. Karapatan ko at tungkulin kong manindigan para sa ating institusyon amid the controversy over the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Nilunod ng teknikalidad ang mga tunay na tanong, nasaan ang confidential funds? Sino sina Mary Jane Piatos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Oishi, Chippy McDonald, at ilan pang mga pangalan na tila ba ginawang chichirya ang pera ng bayan? Bakit may halos 2 bilyon na umikot na pera sa joint bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte? Sa gitna ng krisis edukasyon, bakit may akusasyon na nilalaro pa ang procurement ng Department of Education at ang kinabukasan ng ating mga kabataan? Tama ba ang pagbabantang ipapatay ang ating Pangulo, ang First Lady at ang ating mismong Speaker of the House? Hanggang ngayon, walang sagot sa mga isyong ito. Yet, nagkamali? Hilaw na sinaing daw na minadali ang pagkaluto? Una, sinunod natin ang 1-year bar rule sa pag-file ng impeachment complaint. There can be no application of the 1-year bar rule because what the Supreme Court identified as a trigger, the so-called termination or archival of the other 3 impeachment complaints, happened after the House had already acted on the 4th complaint by transmitting the same to the Senate in accordance with Article 11, Section 3, Subparagraph 4 of the Constitution. Ito ang pinaka-technical sa desisyon ng Korte Suprema. Para nitong pinilit palabasin ng 3 complaints na inihain sa first mode, actually supposed to be first and second modes, ay nagsilbing hadlang sa articles of impeachment na inihain ng kapulungang ito gamit ang second mode na 1/3 vote. Actually, is supposed to be third mode, but to be consistent with the Supreme Court ruling and also the motion for reconsideration of the Sol Gen or the Office of the Solicitor General, I shall also refer to it as the second mode. Pero ang hilaw dito ay hindi ang articles of impeachment, kundi ang paliwanag ng Korte Suprema. Sabi nga ng Sol Gen sa ating motion for reconsideration, ang articles of impeachment na inihain ng House gamit ang second mode o sa katunayan third mode, ang siyang humadlang sa 3 iba pang complaint. Binaliktad ng Korte Suprema ang totoong nangyari. Napakahirap na nga ng proseso, lalo pang pinahirapan. Sobra na yata kung bibigyan pa ng special protection sa impeachment ang mga special officials na ito. Ano ang special treatment na binigay kay VP Sara Duterte? Gumawa sila ng mga bagong rules sa kalagitnaan ng laro para pigilan ang trial. May paghingi pa ng certification ng Senado na walang violation ang House sa 1-year bar rule. May dagdag pa mula sa Korte Suprema na dapat may hearing pa rin sa second mode ng impeachment. Kumbaga sa basketball, panayang tawag ng foul sa atin ng referee kahit wala namang physical contact. Kada free throw natin, palayo ng palayo ang free throw line. At pahirap makashoot. Parang ang lakas ng kalaban sa mga referee. Sa larong ito, hindi yata bilog ang bola. Masama bang itanong pagkatapos nating lumaro ng patas kung natalo ba talaga tayo o nadaya tayo? Pangalawa, malinaw na nagkamali po ang Korte Suprema with all due respect to them nang sabihin na hindi pinagbotohan sa plenary ang transmittal ng impeachment complaint. A plenary session was actually conducted where members of the House voted to immediately endorse the 4th impeachment complaint and transmit it to the Senate. Mismong House Journal ang nagpatunay dito at hindi lamang isang news report na tanging pinagbatayan ng Supreme Court. Simple lang po ang tinuro sa atin sa law school, sa rules of evidence, mas matimbang official government records kaysa sa news report. Ang una ay tinuturing na authentic at primary documentary evidence, ang pangalawa ay secondary source. So kung may conflict, yung primary document ang susundin natin. Let me stress the consequence. The highest court of the land, without even allowing the House to fully present its case through oral arguments and perhaps submission of memoranda, anchored a unanimous decision on second-hand news while brushing aside the official journal of a co-equal branch. Had the honorable justices bothered to take a look at a House Journal of February 5, 2025, which apparently it has done so on other occasions of transcendental importance, they would have seen that the House voted to transmit the articles of impeachment with overwhelming support, 215 votes, and that the earlier complaints were archived only as a formality after the 4th complaint has already been elevated. Yet the court's ruling, hindi nga manghuhula ang mga House members para malaman na noong February 5, babaguhin at dadagdagan pala ng Supreme Court pagdating ng July 25
ang ibig sabihin ng initiation na naiba sa mga dating desisyon nito sa Francisco versus HOR at Gutierrez versus HOR. Hindi natin kayang mag-time travel para sabihin sa mga congressmen noong February 5 na kailangan nilang sundin ang mga magiging bagong interpretasyon ng Supreme Court sa salitang initiation halos kalahating taon bago pa man ito maimbento at maisulat noong July 25. Hindi lang po ako ang nagsabi niyan, kung hindi ang Supreme Court sa Columbia Pictures versus Court of Appeals. Nangaabuso ba tayo kung hilingin natin sa Korte Suprema na sa pagkakataong ito, nasundin rin sana nila ang sarili nilang desisyon sa doktrina ng prospectivity? Palagay ko hindi po naman. Pang-apat, at ang pinakamahalaga sa lahat, katulad po ng sinabi ng ating minority leader kahapon, nagkaroon ng judicial amendment of the Constitution. Ang pag-amyenda sa Constitution ay huling ginawa ng Korte Suprema sa kaso ng Republic versus Sereno. Sa kasong ito, inalis sa pwesto bilang Chief Justice si Maria Lourdes Sereno sa pamamagitan ng quo warranto, taliwas sa utos ng konstitusyon na ang mga miyembro ng Korte Suprema ay pwede lamang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Hindi po palpak ang Kamara at lalong hindi ito sunod-sunuran sa ambisyon ng iilan. Kung merong hilaw dito, ito ang mga paliwanag ni VP Inday Sara sa mga isyong kinakaharap niya. Bakit ba takot na takot siyang harapin ang impeachment trial kung malinis ang kanyang konsensya? Perhaps more than anyone, I know that the innocent can look their accusers in the eye and say that the evidence is false, if not a total sham. Hindi pwedeng basta ipawalang bisa ng Korte Suprema ang kapangyarihang ipinagkaloob ng saligang batas sa Kamara, lalo na kung maling batayan ng ginamit nito. Sa botohan sa Senado noong nakaraang Miyerkules, halos nag-chorus ang mga anti-impeachment na senador sa pagsasabing kailangang igalang desisyon ng Supreme Court. Pero mula pa noong Pebrero, sino ba talagang hindi gumalang sa mga institusyon ng gobyerno? Sino bang sinabihan ng Senate President na mali yung timing ng pag-transmit ng articles of impeachment dahil tapos na ang session at mangangampanya na ang mga senador? Sino bang inutusan ng Senado na mag-certify na hindi lumabag sa one-year bar rule ang House at niremand dito ang articles of impeachment? Sino bang tinanong ng Korte Suprema kung nabasa at naintindihan ba ng mga House members ang articles of impeachment na kanilang pinirmahan? Sino? Matapos ang napakahabang proseso sa Senado at sa Korte Suprema, ang hindi man lamang binigyan ng pagkakataon na mag-oral arguments bilang isang co-equal branch bago isulat ang desisyon. Kung respeto lang po ang pinag-uusapan, nilunok na ng mga miyembro ng kapulungang ito ang lahat ng kanilang pride para lamang irespeto ang Senado at Korte Suprema sa kabila ng lahat ng pag-iinsulto na ginawa sa kanila. Parang mali po yata ang intindi nila sa forthwith proceed. Forthwith apparently was observed in the breach. Ang bilis nilang kumilos pagdating sa pagsasara ng kaso, pero napakabagal nang sila hinihilingang dinggin ang kaso. Alinaw ang mga pangyayari. Taliwas sa paniniwala ng Senate President na minadali natin ang proseso, ang Senado ang nagpabagal nito. Sadyabang napaka-espesyal ni VP Sara para ipagliban ng Senado ang impeachment trial ng halos kalahating taon. Sadyabang napaka-special ni VP Sara para maglatag ng mga bagong patakaran ang Korte Suprema na naging balakid sa pananagutan sa puntong ito. Mr. Speaker, sa ginawa ng Senado at ng Korte Suprema, malinaw na maipamalas sa ating ng pananatili ng kapangyarihan ng mga Duterte. Pangarib itong hindi dapat maliitin. Hindi naman kasi imbento ang mga akusasyon natin, ang mga akusasyon natin laban kay VP Sara. Buong bayan ang nanood sa kanyang bantang ipapatay raw niya ang Pangulo, ang unang ginang at ang Speaker. Meron na raw siyang kinausap na assassin. Siya pa mismo ang nagdiin, hindi ito biro. No joke. No joke. Mr. Speaker, it is really not a joke. Under ordinary circumstances, when a death threat is broadcast live on the internet to the highest and fourth highest officials of the land, it is doubtful that the offender would remain free the next day. Tuloy po ang laban para sa konstitusyon, para sa rule of law, at para sa katotohanan.